Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories, Papa Dudu Papa Dudu. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan dahil sa kagustuhan nating manatili sa ating comfort zone, natututo tayong magsettle na lamang sa sitwasyong kinakalagyan natin. Napipilitan tayong tanggapin na lamang kung sino ang nandyan, kahit na hindi naman siya ang nararapat sa ating puso. Ikaw kabarangay, titiisin mo ba ang pagmamahal na hindi sapat pero nakasanayan mo na? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Daily routine ko na po ang mag-tune in sa Barangay Love Stories at nakakatuwa lang na ako naman ang magiging bida sa kwentong itatampok ninyo sakaling mapili po ninyo ang kwento ko. Ako po si Nikki, 29 years old at nagtatrabaho noon bilang Executive Virtual Assistant sa Mandaluyong. Meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Aldrix. 30 years old po siya noong mangyari ang bahaging ito ng buhay ko. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent at nagkakilala po kami noong kasama ko pa siya sa BPO industry. Dahil dati rin po akong call center agent bago ako napasok sa mundo ng virtual assistant. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay wala namang masyadong dating sa akin si Aldrix noong una kaming nagkakilala. Hanggang sa niligawan niya ako at sinuyod ang halos 4 na buwan. Hindi na ako nakatiis kaya bumigay na ako at sinagot ko na rin siya. Doon na nagsimula ang love story naming dalawa, Papa Dudut. Masaya naman ang relasyon namin ni Aldrix pero habang tumatagal ay may napapansin akong ugali niya na medyo naging problema para sa akin. Napaka low effort niyang boyfriend, Papa Dudut. Madalas din niyang nakakalimutan ang mga mahalagang okasyon gaya ng anniversary namin at birthday ko. Madalas akong magtampo noon sa kanya pero sa katagalan ay nasanay na lang din ako at tinanggap ko nang ganon talaga na klase ng partner ang napili ko. Nasaan na kaya yung si Suzy? Lumalamig na tong kape ko pero wala pa rin ah. Sis! Ay, salamat naman. Akala ko bukas ka pa darating eh. Pasensya na sis, pabeso. Makaupo na nga. Pinaliguan ko pa kasi yung inaanak mo bago ko iniwan sa lola niya. Alam mo naman, pag may bagets na, ang hirap ng lumabas ng bahay. Di bale, carry lang naman basta ikaw. Bakit ba kasi bigla ka nalang nag-ayang lumabas ngayon? Alam mo naman na kapag ako yung kasama mo, kailangan mo ako sabihan 3 to 5 business days bago yung mismong araw ng lakad. OA naman ng 3 to 5 business days. Kasi, ang tagal na kaya natin di nagkita. Mga 2 buwan na rin yata. Di ba pwedeng na-miss lang kita, kaya bigla ako nag-aya? Oo na, na-miss din naman kita. So ano, kumusta ka na ba? Anong balita? Wala. Ganun pa rin naman eh. Uy, bakit pa tayo nagkita? Sana nag-text-text na lang tayo, di ba? So, ito na nga. Yan!
naman. Dapat ganyan. Actually, anniversary namin ni Aldrix ngayon eh. Teka, February 6? Ay, oo nga no. Oy, bakit nandito ka? Wala eh. Nakalimutan niya yata. Hindi man lang niya ako binati ng happy anniversary bago siya pumasok sa work kanina. Maghapon din ako naghihintay sa bahay kung may darating bang flowers, pero wala rin. Ano ba naman yung si Aldrix? Paano mo natitiis na ganyan yung boyfriend mo? Minsan na nga lang yung anniversary na yan, kinalimutan pa. Baka naman hindi kinalimutan. Nakalimutan lang. Baka busy siya ngayon sa work o baka maraming iniisip. Ewan? Sis, hanggang kailan mo ba ipagtatanggol yung boyfriend mo? Hindi mo deserve yung ganyan, alam mo yan. Hindi naman sa pinagtatanggol ko. Binibigyan ko lang siya ng benefit of the doubt. Mabait naman si Aldrix eh. Tsaka, lagi naman niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Hindi ko naman sinabing hindi siya mabait. Pero syempre, kailangan mo rin ng taong ma-effort. Yung tipong hindi lang sinasabi sa'yo na mahal ka niya. Yung sanang ipinapakita rin, di ba? Sa bagay. Oo nga. Tandaan mo sis, actions speak louder than words. Walang kwenta yung kaka-I love you niya kung hindi niya naman maalala kung kailan yung anniversary niyo. Wala talaga, kahit text man lang. Parang normal na araw na lang eh. Alam kong pang ilang beses ko na to sinabi sa'yo. Pero please, hiwalayan mo na yan. Ang dami pang iba dyan. Hindi naman ganun kadali yun. 8 years na kami magkasama. Parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala si Aldrix. Masyado na akong nasanay na nasa tabi ko lang siya. Hulaan ko. Naghihintay ka mag-propose sa'yo si Aldrix, no? Oo, matagal na. Umabot na lang kayo ng 8 taon. Wala pa rin, di ba? Ay, sa bagay, hindi na ako magugulat. Anniversary nga, nalilimutan eh. Anong ibig mong sabihin? Masaya na siya sa sitwasyon yung dalawa. Ilang taon na kayong nagsasama sa iisang bubong. Para na kayong mag-asawa. So ano pang kailangan niyang gawin? O edi wala na. Grabe ka naman. Sis, alam mong mahal kita. Pero minsan, kailangan mo talagang ma-real talk. Pero nasa sayo naman yan. Ikaw pa rin na magdedesisyon kung hihiwalayan mo ba si Aldrix o hindi. O bakit parang iiyak ka na dyan? Ay, change topic na nga. Oy, hindi ah. Sanay naman ako. Hindi naman ito yung unang beses na nakalimutan yung anniversary namin. Ay naku, tigilan na natin to. Ang bigat ng usapan. Magkwento ka na lang ng iba para malibang ka. At mawala muna sa isip mo yung Aldrix na yon. Sige na nga. Teka, umorder ka kaya muna ng kape mo? Ay oo nga. Teka muna, o-order na ako. Ikaw ba? Gusto mo ng cake na isasabay dyan sa kape mo? O-orderan kita. Okay na ako. CR muna ako habang umu-order ka. Papadudot, nag-decide kami ni Aldrix na mag-live-in noong 4 years na kaming in a relationship. Kakaresign ko lamang noon sa BPO company at nagsisimula na sa work-from-home career ko. Nakaka-stress din maging virtual assistant dahil nga na nasa bahay lamang at minsan ay mas nagiging mahabang oras ng pagtatrabaho ko. Pero okay lang sa akin dahil mas komportable akong magtrabaho sa sarili kong space kesa sa opisina. Nakakatakot lang dahil hindi stable ang trabaho ko bilang isang freelance virtual assistant. Anytime ay pwede akong mawala ng kliyente. Kaya habang kumikita ako ng malaki noon ay sinasamantala kong mag-ipon para kung sakaling biglaan akong mawala ng trabaho ay may panggastos ako hanggang sa makahanap muli ng panibago. Nang mga panahong yon ay mas malaki ang sinasahod ko kay Aldrix dahil US dollar ang rate ng sweldo ko. Kaya naman mas malaki ang hati ko sa upa ng apartment namin. Pati na rin sa bills at pang-grocery. Wala naman akong reklamo roon pero nakapagtataka lang na hindi sinasabi sa akin ni Aldrix ang mga bagay tungkol sa finances niya. Tuwing tinatanong ko siya kung ano ang pinagkakagastusan niya para sana ma-budget ko ang pera namin. Ayaw niya itong pag-usapan dahil private matter daw at hindi pa naman kami kasal. Para sa akin ay masakit yon dahil sinasabi ko naman sa kanya lahat ng mga expenses ko.
Nag-iipon din ako para sa future naming dalawa pero wala akong kaalam-alam kung pinaghahandaan man lang ba niya ang pagpapamilya namin balang araw. Kahit naman girlfriend pa lamang niya ako noon, para na kaming mag-asawa sa tagal naming nagsasama sa iisang bubong. Ipinapaalam ko kay Aldrich lahat ng desisyon ko pagdating sa investments at pera ko. Pero kapag tungkol sa kanya naman ay ayaw niyang magsabi sa akin ng kahit na anong impormasyon, Papa Dudut. Happy anniversary! Babe! Nakakainis ka naman eh. Ginulat mo ko ha. Kaya ba buong araw ka walang paramdam kasi may ganito kang plano? Nagustuhan mo ba? Oo naman, babe. Ang ganda. May pa-flower petals at kandila ka pa sa sahig. Special na special talaga. Siyempre naman. Thank you ah. Akala ko talaga nalimutan mo na naman yung anniversary natin eh. Babe, sorry kung minsan nakaka-disappoint ako Sinusubukan ko naman talaga na magbago. At nakita ko yun ngayon. Kaya salamat, babe. Na-appreciate ko yun. I love you. I love you too. Kain na tayo? Natutunaw na yung kandila mo. Ay, oo nga. Upo ka na. Saan ka nga pala galing kanina, babe? Sa mall, naglakad-lakad lang. Tsaka doon sa coffee shop na paborito naming tambayan ni Suzy. Kasama mo si Suzy? Oo. Nakwento ko pa nga sa kanya na ang sama ng loob ko kasi nalimutan mo na naman yung anniversary natin. Ano sabi niya? Wala naman. Natawa lang. Sinadya ko talaga yon na huwag kang pansinin kanina. Alam ko na maiinis ka eh. Yan, diyan ka magaling. Alam na alam mo talaga kung paano ako bubusitin, no? Aminin mo, effective. Oo naman. Nga pala, kumusta sa trabaho mo? Actually, nakalive ako ngayon. Ha? Para maasikaso mo to? Oo. Baliw ka talaga. Pag uwi ko kanina, susurpresahin sana kita kaso wala ka naman. Kala ko di ka na uuwi eh. Kung ganon, matagal mong pinagplanuhan to? Oo. Buti nga umalis ka kanina kasi mas nagkaroon ako ng oras para ihanda tong surprise ko sa'yo dito sa bahay. Thank you talaga, babe. Ito na siguro yung best anniversary surprise mo sa akin ever. Special sa akin tong araw na to. Pinaghandaan ko talaga kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Babe, 8 years na rin tayo magkasama. Kaya sa tingin ko, oras na para gawin ko to. Ikaw na kasi talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Babe, teka. Bakit may sing-sing ka? Babe, will you marry me? Yes! Siyempre, yes! Woo! Hayaan mo, babe. Mula sa araw na to, mas mag-e-effort pa ako para sa'yo. Para mas mapasaya kita. Talaga? Huwag ka mag-alala, babe. Kapalit ng efforts mo para sa akin, pinapangako ko naman na magiging mabuti at maalaga akong asawa sa'yo. I love you. I love you too. Grabe, ang ganda naman itong sing-sing na to. Siyempre naman. Pinili ko talaga yung pinakamaganda. Maganda rin kasi yung magsusuot eh. Sus ng bola pa talaga. Pwedeng nambobola ako pero hindi ako sinungaling. Ewan ko sa'yo, kumain na nga tayo, lumalamig na yung pagkain natin oh. Papadudot ng gabing yon ay nangyari na nga ang proposal ni Aldrich na matagal ko nang hinihintay. Sobrang saya ng puso ko noon dahil sa wakas ay narinig ko na rin mula sa mga labi ni Aldrich ang matagal ko nang hinihintay na sabihin niya na ako ang gusto niyang pakasalan at makasama sa panghabang buhay. Siguro dahil sa bugso ng damdamin, inisip ko noon
na yun na ang umpisa ng pagbabago ni Aldrich. Baka nga na-realize na niya ang mga pagkukulang niya sa akin. Hindi talaga masurpresang tao si Aldrich, kaya yung ginawa niyang yon noong anniversary namin na nagpatunay na talagang sinusubukan na niyang bumawi. Mula noong mag-propose sa akin si Aldrich, araw-araw nang laman ng isipan ko ang pagpapakasal sa kanya. Siyempre bilang babae ay meron akong dream wedding na gusto kong matupad. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Aldrich yon dahil lagi niyang iniiwasan ang usapin tungkol sa pera. Kaya naman nagpasya na lamang ako na mag-ipon ng sarili kong pera na gagamitin sa pangarap kong kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga gusto kong makaipon ng pera para sa wedding namin ni Aldrich, ay kumuha ako ng dagdag na kliyente. Ang kagandahan din sa freelancing ay pwede mong pagsabay-sabayin ang trabaho basta kaya mo at may oras ka pa. Dahil sa multiple clients ko at iba pang mga side hustle, umabot na ng 6 digits ang kinikita ko noon kada buwan. Kaso nga lang, gaya ng pagdoble ng sahod ko, dumoble din ang stress ko sa trabaho, Papa Dudut. Hindi rin talaga madaling makisama sa boss lalo na kapag ibang lahi. Madalas kaming mag-away ni Aldrich ng mga panahong yon. Dahil lagi akong wala sa mood, dala na rin ng pagod. Tiniis ko na lamang na pinakikiusapan din si Aldrich na intindihin ako dahil pansamantala lang naman ang lahat ng yon at bibitawan ko rin ang extra client ko kapag natapos na ang kasal namin. Malaki ang pinagbago ni Aldrich mula noong nag-propose siya sa akin, Papa Dudut. Unti-unti kong nakikita noon na nagiging ma-effort na siya, hindi gaya ng dati. Okay na sana ang lahat pero isang araw ay dumating ang credit card statement ni Aldrich sa bahay namin, Papa Dudut. Teka, bigla akong na-miss si Suzy ah. Matawagan nga. Hello sis, napatawag ka. Oo nga eh, na-miss kasi kita bigla. Kumusta na? Ayos naman, ikaw ba? Lagi pa rin ba kayo nag-aaway ni Aldrich? Hindi na. Kapag nagkakainitan kami ng ulo, humihingi na lang ako ng pasensya. Grabe lang talaga ang pagod ko nitong mga nakaraang araw. True! Nagulat nga ako na napatawag ka ngayon eh. 2:00 pa lang ng hapon no? Hindi ba ganitong oras yung tulog mo? Oo. Nagliligpit lang ako dito sa bahay. Matutulog na rin ako maya-maya. Ganun ba? Ibababa ko na pala tong tawag para makapagpahinga ka na. Teka sandali, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? May dumating kasing rider kanina. Dineliver yung ano... Yung ano? Yung, ano bang tawag dito? Yung credit card statement ni Aldrich. Wala siya ngayon sa bahay kaya ako na muna yung tumanggap. Itatanong mo ba sa akin kung dapat mong buksan? Oo, kilalang kilala mo talaga ako, no? Sis naman, alam mo naman ang sagot ko dyan. Siyempre, oo! Iba yung pakiramdam ko eh. Kinakabahan ako. Tsaka baka mamaya magalit siya sa akin kapag nalaman niyang binuksan ko tong credit card statement niya. Bakit ba parang takot na takot ka dyan kay Aldrich? Sis, girlfriend ka niya. May karapatan ka ring malaman kung anong ginagawa niya sa buhay niya, no? Oo nga, pero alam ko kasing magagalit siya eh. Oy, ano kung magalit siya? Hanggang kailan ba niya itatago sa'yo lahat? Ikakasal na kayo, oh. Mabuting malaman mo na lahat ngayon kaysa magsisi ka sa huli. Okay, sige, bubuksan ko na. Shucks, kinakabahan talaga ako. Eto na sis, binuksan ko na. Teka, babasahin ko. Buti naman. Huwag kang matakot dun kay Aldrich.
Hello? Sis, nandiyan ka pa ba? Oo, sorry. Teka, ano to? Grabe, ang laki pala ng utang ni Aldrich sa credit card niya. Talaga? Magkano na? Mahigit 160,000. Ha? 160,000? Paano nangyari yun? Ang daming nakalista rito na hotel rooms. Meron pang flower bouquets. At alahas, hindi pa naman kami pumupunta ng hotel kahit isang beses. Oo nga. Saka hindi ka nakakatanggap man lang ng bulaklak kay Aldrich kapag anniversary nyo. Kanino pala napupunta yung mga yon? Noong anniversary namin, maaga siyang umalis. Sabi niya sa akin sa gym siya nagpunta pero nakalagay dito na nagbayad siya ng hotel room. Sis, I'm so sorry. Nung araw na nag-propose siya sa akin, niloloko na pala niya ako noon. Grabe. Hindi ko inakaalam ganyan kalala yung ginagawa ni Aldrich. Kaya pala ayaw niyang pinag-uusapan namin yung pera niya at ayaw niyang ipakita sa akin cellphone niya lalo na yung messages. Yung pala, may tinatago siya. Sabi ko na eh. May katarantaduhan talagang ginagawa yung Aldrich na yan kaya tago ng tago. Ang kapal na mukha. Sis, ibababa ko na muna tong tawag. Kailangan ko lang ng time para makapag-isip. Sige sis, magpahinga ka muna at may trabaho ka pa mamaya. Kung kailangan mo ako, tumawag ka lang ha. Nandito lang ako para sa'yo. Sige sis, salamat ah. Sa susunod mong day off magkita tayo. Gusto mo? Oo sige, itetext na lang kita. Bye. Sige sis, ingat ka lagi. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag ang galit na nararamdaman ko noong makita ko ang credit card statement ni Aldrich. Kung kailan engaged na kami at umabot na ng 8 taong magkarelasyon, ay saka ko pa malalaman na niloloko niya pala ako. Parang sampal din sa mukha ko yung nalaman ko dahil nagawa niyang mabaon sa utang para lamang sa ibang babae. Samantalang ako na ilang taon na siyang minamahal ng tapat ay hindi man lang niya mabilhan ng bulaklak kung walang okasyon. At yung okasyon pa na yon ay madalas pa niyang nakakalimutan. Nanliit ako sa sarili ko dahil nagawa kong magtiyaga sa katulad ni Aldrich. Gulong-gulong ang isipan ko noon at alam ko na malaking problema ang papasukin ko kung pakakasalan ko pa rin si Aldrich sa kabila ng lahat ng nalaman kong panluloko niya sa akin. Pero hindi ko rin magawang makipaghiwalay sa kanya noon. Iniisip ko pa lamang na gagawin kong makipag-break ay para nang sasabog ang dibdib ko. Matapos kong buksan at basahin ang credit card statement ni Aldrich, pinupunit-punit ko yon at itinapon sa basurahan na medyo malayo sa apartment namin. Nagpatay mali siya lamang ako noon kaya wala siyang kaalam-alam na bistado ko na ang sekreto niya. Naku, wag lang talagang magpapakita sa akin yung hayop na Aldrich na yon. Malilintikan talaga siya sa akin. Hindi ko inakala na magagawa niya sa akin yun. Ang tagal na namin. 8 years. Kailan pa kaya niya ako niloloko? Baka matagal na tapos wala ka man lang kamalay-malay. Anong sinabi niya sa'yo nung kinumpronta mo siya? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. So kunwari okay lang kayo araw-araw sa bahay? Parang walang nangyari? Ganun? Oo, Paano mo natitiis na hindi suntukin yung mukha ng kumag na yon? hindi ko talaga kayang hiwalayan si Aldrich. Mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit pero kahit anong galit ko sa kanya ngayon, hindi ko pa rin talaga siya kayang mawala. Sis, tatapatin na kita. Huwag ka magagalit ha. Sige, Sis, tanga ka ba? Bakit mo pinapahirapan yung sarili mo? tanga na akong tanga. Pero siguro naman, pwede ko pa rin siyang patawarin, di ba? Kaya nga siya nag-propose sa akin eh. Ibig sabihin, ako yung gusto niyang pakasalan. Hindi naman yun yung issue, sis. Sige, sabihin na nating patatawarin mo siya sa panluloko niya. Pero paano yung mga utang niya? Okay lang naman sa akin eh. Anong okay? Nahihibang ka na ba talaga? Kapag kinasal na kayo,
Lahat ng utang niya, utang mo na rin. Paano yan kung may utang pa siya sa iba? Baka mamaya milyon-milyon na pala, pero hindi mo pa alam. Hindi naman siguro. Anong hindi? Tumagal nga kayo ng 8 years na wala kang kamalay-malay sa katarantaduhang pinagagagawa ni Aldrich eh. Hindi imposibleng may iba pang tinatago sa iyo yon. O ba't hindi ka nagre-react dyan? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pag-isipan mo ng mabuti, sis. Hindi lang si Aldrich ang pakakasalan mo. Lahat ng problema niya, utang niya, kasama lahat yon. Package deal, kumbaga. Isa pa ha, kung nagawa ka niyang lokohin ngayon, kaya niyang ulitin yon kahit kasal na kayo. Alam ko naman yun. O tignan mo ako. Inanakan na nga't lahat. Sumakabilang bahay pa rin yung demonyo kong ex. Walang makakapigil sa isang cheater. Kahit kasal kayo at may anak na, magloloko at magloloko pa rin siya kung gusto niya. Kaya ikaw, naku, umexit ka na habang maaga pa. Sinusubukan ko naman eh. Gusto ko talaga makipaghiwalay, promise. Hindi ko lang talaga alam kung paano. E di sabihin mo sa kanya, nakita mo yung credit card statement at huli mo na siya. Tapos makipaghiwalay ka na. Siguro, saka ko na lang sasabihin pag tapos na yung kasal. Parang wala ka naririnig sa mga sinasabi ko kanina. Ang point ko nga, makipaghiwalay ka na ngayon para hindi na matuloy yung kasal. Mas mahihirapan ka nang kumawala kung kasal na kayo. Nagigets mo ba? Kaya ko naman siyang patawarin sa pambababae niya eh. Yung sa utang niya naman, tutulungan ko na lang siyang bayaran yun. Hindi ko muna bibitiwan yung extra kong client. Labag man sa loob ko, pero buhay mo yan, sis. Sinabi ko na yung tingin kong gigising sa'yo sa katotohanan pero mukhang wala pa rin eh. Sana hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Gulong-gulo na talaga ako. Bahala na. O sige, sabi mo eh. Bahala ka na. Total, ayaw mo rin namang sundin yung payo ko. Nga pala, paano mo na itago kay Aldrich yung papel? Pinunit-punit ko, tapos tinapon ko sa malayo. Nung naitanong niya sa akin kung may credit card statement niya raw ba na dumating, sabi ko na lang, wala pa naman. Sis, please lang ha. Mag-isip kang mabuti. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na pwede ka pang umatras. Ayoko lang na magsisi kagaya ko. Mahirap malagay sa alanganing sitwasyon. Salamat sa concern, sis. Huwag ka mag-alala. Handa akong pangatawanan kung ano man yung magiging desisyon ko. Papadudot lumipas ang ilang buwan noon at hindi ko pa rin kinukumpronta si Aldrich. Nagplano na kami para sa kasal at nakatakda na mangyari yon in 2 weeks. Habang nalalapit ang kasal namin ay lalo akong napapaisip kung tama ba talaga ang desisyon kong magpakasal sa kanya. Mahal na mahal ko siya pero alam ko sa sarili kong malaking problema nga ang papasukin ko kung sakaling matuloy ang kasal namin. Nang mga panahong yon ay napareserve na namin halos ang lahat ng kailangan para sa kasal. Pero habang unti-unti kong napagtatanto na hindi ako dapat magpakasal kay Aldrich ay mas lalo naman akong naiipit sa sitwasyon dahil masasayang lahat ng pagod at ginastos namin sa paghahanda sa kasal, Papa Dudut. 2 linggo na lamang kasi bago ang kasal kaya siguradong hindi na papayag ang wedding suppliers na ma-refund kami. Pero gaya nga papadudot ng sinabi ko kay Susie, anumang maging desisyon ko ay dapat handa akong panindigan yon. Nang mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung kailan malapit na ang kasal namin ay saka pa mas napadalas ang pagkatalo naming dalawa ni Aldrich. Pareho kasi kaming pagod sa pag-aasikaso sa kasal at may kanya-kanya pa kaming trabaho. At nung halos 1 linggo na lamang ang natitira bago ang kasal namin, saka pa lang nag-sink in sa akin na hindi pa pala talaga ako handang magpakasal sa kanya. Natauhan ako noon na hindi pala tama na magtiis ako sa tinitipid na pagmamahal mula sa taong sanay na sana'y makakasama ko sa panghabang buhay. Isang malaking kalokohan kung itatali ko ang sarili ko sa lalaking nakasama ko ng 8 taon pero hindi man lang nagawang magbago
para sa akin. Hindi ko dapat pakasalan yung taong hindi kontento at nagawa pa rin akong lokohin kahit na inubos ko na ang sarili ko para sa kanya. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na kahit gaano ko pa kamahal, si Aldrich ay hindi niya deserve na maging tatay ng mga magiging anak ko. Naduwag lang talaga akong tapatin si Aldrich noon dahil natatakot akong mamuhay ng mag-isa. Alam ko naman na kaya kong mabuhay nang wala siya, pero nasanay na ako sa kung ano yung komportable para sa akin. Pero buo na ang loob ko noon na iwanan na si Aldrich. Kailangan ko na lang ng dahilan at pagkakataon para kumalas na sa kanya, kaya sinubukan ko siyang kausapin ng masinsinan, Papa Dudut. All set na ba tayo para sa kasal? Wala na ba tayo nakalimutan? Mukhang wala na. Okay. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang pag-isahin na yung savings natin. Total, ikakasal na rin naman tayo. Bakit naman? Anong bakit naman? Ang ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng patapusin na muna natin yung kasal bago natin pag-usapan yan? Kapag kinasal na kasi tayo, ako na rin hahawak ng pera nating dalawa. Mas okay yun kasi ako naman talaga yung namamalengke at nag-aasikaso sa mga bayarin natin. Alin ba mas gusto mo? Araw-araw na allowance o bibigyan kita ng budget mo for a week? Ha? Bakit biglang may ganyan? Isa pa pala, mula ngayon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong password ng cellphone mo, alisin mo na lang yung lock, okay? Teka, sandali nga muna. Bakit parang pinupulis mo naman ako? Ano bang gusto mong mangyari? Bakit umaangal ka? Akin na yung cellphone mo. Ayoko! Akin na sabi! Akin na Teka yan! lang! Nikki, akin na yung phone ko. Anong password nito? Hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Anong password nito? Bakit ko ibibigay? Personal kong gamit yan eh. Bigyan mo naman ako ng kahit na konting privacy lang. Gagawin mo pa akong tanga? Alam kong pinaglololoko mo ko, Aldrich. Kaya buksan mo tong phone mo bago ko pabasagin sa pagmumukha mo. Ayoko sabi! Ayaw mo Uy! Bakit mo binato sa sahig? Ayaw mo nun? Sa sahig ko binato kaysa sa mukha mo? Wala kang karapatang sirain yung gamit ko. Hindi ikaw ang bumili niyan. Kung ayaw mo rin naman ipakita sa akin yung laman yan, di sirain ko na lang. Sa dami ng katarantaduhang ginawa mo sa akin, kulang pa yung cellphone mo para makabawi. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Tama na! Matagal ko nang alam. Nakita ko yung credit card statement mo, kaya magsabi ka na ng totoo. Kailan mo ba ako niloloko? 4 years na. 4 years? Tapos hindi ko man lang nalaman. Babe, pakinggan mo muna ako please. Wala na akong iba ngayon. Ikaw lang talaga yung mahal ko. I'm sorry. Minahal mo ba talaga ako, Aldrich? Oo naman. Kaya nga eto, ikakasal na tayo. Di ba? Mahal mo ba talaga ako? O nandito ka lang kasi ako lang yung nagtiyaga sa'yo? Nikki, hindi naman sa ganun. Sabihin mo na lang yung totoo! Nikki, I'm sorry. Alam mo kung ano yung masakit? Hindi ka man lang nagdadalawang isip na gumastos para sa ibang babae. Pero pag para sa akin, tipid na tipid ka. Gusto mo atang ipurol muna ako bago mo ako mabilhan ng bulaklak eh. Binibigyan naman kita ng bulaklak ah. Hindi yun yung point ko! Babe, wag na nating pagtalunan to. Oo, sige, inaamin ko na. Nagkamali ako sa'yo. Kaya ko namang magbago eh. Patawarin mo na ako. Hindi na to mauulit. Please. Hindi na talaga ito mauulit kasi hindi ko nahahayaan. O teka, bakit hinuhubad mo yung engagement ring mo? Babe, teka lang. Pag-usapan muna natin to. Hindi na! Maghiwalay na lang tayo. Ito, isasauli ko na lang tong singsing sa'yo. Mas kailangan mo yan. Ibenta mo para makabayad ka ng utang. Babe, please. Wag mong gawin to. Magbabago ako. Promise. Meron kang 8 taon para magbago. Pero hindi mo naman nagawa, di ba? Siguro yan ka na talaga. Salamat na lang sa 8 years pero hanggang dito na lang tayo. So ano? Baliwala na lang sa'yo yung 8 taon?
Wala man lang ba ako nagawang tama o nagawang mabuti para sa'yo kahit minsan? Sa tono mo, parang gusto mong palabasin na ako pa yung masama ah. Huwag mo kong simulan. Mabibilang ko sa 10 daliri yung pwede mong isumbat sa akin pero kapag ako yung nanumbat sa'yo, baka hanggang bukas tayo rito. Hindi naman sa nanunumbat ako. Pero hindi ka ba nangihinayang sa 8 taon natin? Hindi. Bakit ako manghihinayang? Matagal ko nang pinaglalamayan tong relasyon natin. O paano yung kasal? Kung kailan maayos na yung lahat, tsaka pa nangyari to. Paano yung mga ginastos natin para dun? Huwag mo nang intindihin yon. Halos lahat naman ng ginastos para sa lintik na kasal na yan pera ko. Susubukan kong kausapin yung suppliers kung papayag pa sila na mag-refund tayo. Ibabalik ko sa'yo kung magkano yung naiambag mo. Nikki, I'm sorry. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko na kailangang gawin yon. Wala na akong nararamdamang kahit ano sa'yo. Kahit galit. Kasi para sa akin, parang hangin ka na. Papadudot na cancel ang nakatakda naming kasal at umalis na rin si Aldrich sa apartment. 1 linggo lang matapos naming maghiwalay noon. Sa totoo lang ay parang gumuho ang mundo ko noong maghiwalay kami pero at the same time ay may nawala ring bigat sa puso ko. Nakahinga na po ako ng maluwag, Papadudot. Kinausap ko ang mga wedding supplier namin para mag-refund. Pumayag naman sa full refund ang iba habang yung iba naman ay partial refund na lamang. Binatawan ko na rin noon yung extra kong client para makapagpahinga. Nilaan ko na lamang ang oras ko sa pagsisimula ng isang small clothing store bilang negosyo. Ginamit kong puhunan sa negosyo kong yon ang mga nakuha kong refund sa wedding suppliers. Sinubukan kong bumangon ng paunti-unti at mahirap talaga sa umpisa. Pero para sa akin ay yon ang tamang desisyon na gawin at sa pagkakataong ito ay sarili ko naman ang pinili ko, Papadudot. Ang ganda na rito sa apartment mo, sis. Maliit lang pero maaliwalas, no? Naalala mo ba yung unang punta mo rito, nung bagong lipat pa lang kami ni Aldrich? Medyo dark pa yung kulay ng pader kaya mukhang masikip. Nakiusap ako noon sa landlord na pinturahan ng puti. Ayun, pumayag naman. Oo nga pala. Grabe, parang kailan lang itinutulungan pa kitang magligpit kasi kalilipat mo lang. Tapos ngayon, tinutulungan naman kitang magligpit kasi aalis ka na. Bilis ng panahon, no? Si ano nga pala? Si Aldrich, kumusta na? Nasa na yun ngayon? Hindi ko alam Block na siya sa lahat ng social media ko. Wala na akong balita kung nasa na siya ngayon. Ay, nakakatuwa naman. Bakit? Wala lang. Doon kasi kapag pinag-uusapan natin si Aldrich, busangot lagi yung mukha mo. Lagi kasing problema yung topic natin. Oo nga Akalain mo yon? Muntik pa akong ikasal sa kanya. Ngayon, hiwalay na kami at may kanya-kanya ng buhay. Masaya akong nakuha mo yung lakas ng loob na gawin yung tama para sa'yo. I'm proud of you, sis! Napagod na lang kasi ako sa kanya. Sa ilang taon na magkarelasyon kami, puro siya yung iniintindi ko Ngayon ko lang pinili yung sarili ko. At ang sarap pala ng feeling! Tsaka, natakot lang ako na mag-isa kaya nagtiis ako kay Aldrich kahit alam ko na sa sarili ko na hindi na ako masaya sa kanya. Naloka ako sa'yo? Akala ko talaga itutuloy mo yung pagpapakasal mo dun sa hayop na yon. Kung nagkataong natuloy yon tapos kinuha mo akong bridesmaid, naku! Masasabunutan ko siya pag nakita ko. Kung natuloy yung kasal namin, ihanda mo na yung gamot mo sa acid reflux kasi siguradong linggo-linggo tayong nasa coffee shop para pag-usapan lahat ng problema naming dalawa. Parang ang tagal na nung huli akong naging ganito kasaya. Buti na lang ginawa ko yung tamang desisyon. Wala akong pinagsisisihan. Oo nga I'm so happy for you talaga. Gusto ko lang ding mag-sorry sa'yo. Sana pala noon pa lang pinakinggan ko na lahat ng payo mo sa akin. Sus, wala yun. Naiintindihan naman kita. Mahirap talaga kapag binubulag ka ng pagmamahal.
Hindi mo nakikita yung mga red flag ng isang tao. Bakit ba hindi ko nakita yung kay Aldrich? Sa dami ng red flags niya, ni isa wala man lang ako napansin nun. Basta ang mahalaga wala na kayo ngayon. Malaya ka na. So, kumusta naman ang buhay single? Ayos naman, medyo nakaka-pressure lang. Lahat ng mga kabatch ko ay kinakasal na o bumubuo na ng pamilya. Ako, eto, magsisimula pa lang ulit. Ay naku, wag kang mainggit. Yung iba dyan nakapag-asawa nga, katulad naman ni Aldrich ang napangasawa. Baka sila pa yung naiinggit ngayon sa kalagayan mo. Kasi wala kang partner na sakit sa ulo. Oo nga, maswerte pa rin ako. Huwag mong isipin na napag-iiwanan ka. Hindi naman karera ang buhay eh. Lahat tayo may kanya-kanyang season. Alam mo ikaw, kaedad lang naman kita pero kung mag-advise ka, para kang sinanay. Siyempre sis, alam mo naman ang dami ko na ring pinagdaanan sa buhay. Kung maibabalik ko lang sana, pinag-isipan ko ng mabuti lahat ng naging desisyon ko. Okay lang yan. At least, kahit matinding pagsubok yung pinagdaanan mo, nabiyayaan ka naman ng cute at malambing na bagets, di ba? Fruit salad ka dyan sis. Speaking of nanay, kumusta pala si tita? Ayos naman. Masaya siya kasi uuwi na ako ron sa amin. Namiss niya daw ako. Mamimiss din kita sis. Sana naman bisitahin mo pa rin ako dito ha. Oo naman. Mag-iipon nga ako para bumili ng sasakyan. Kung gusto mo, everyday pa kitang puntahan dito eh. Nakakainis naman. Mamimiss talaga kita girl. Sis, wag OA. Lapit lang ng Pampanga eh. Kahit na, mamimiss pa rin kita lagi. Magligpit na nga tayo. Puro tayo kwento. Mabuti pa nga. Papadudot matapos kong umalis sa apartment na inuupahan ko noon ay umuwi muna ako sa mama ko sa Pampanga. Sinusulit kong bumawi sa kanya para sa mga panahong hindi ko siya nakasama. Nag-boom din noon ang negosyo kong clothing store na sinimulan ko lang naman para sana malimang. Nabawi ko na ngayon yung lugi ko sa mga nagastos ko sa kasal namin ni Aldrich na hindi naman natuloy. Nakakuha na rin ako ng sarili kong property sa isang subdivision. Under construction po sa kasalukuyan ang pinapagawa kong bahay. Regalo ko yon sa sarili ko at reward para sa lahat ng paghihirap ko sa trabaho. Marami akong natutunan sa mga pinagdaanan ko. Sabihin man ng iba na napag-iiwanan na ako dahil magti-30 na't wala pa ring sariling pamilya, masasabi ko naman na ginawa ko ang tamang desisyon para sa sarili ko. Proud ako na hindi ako nagkamali para lang makasabay sa iba. Lahat naman kasi tayo ay may kanya-kanyang buhay kaya walang nauuna at wala ring nahuhuli. Aaminin ko na isip kong ituloy noon ang kasal kahit na alam kong niloloko ko ni Aldrich dahil po sa pressure. Inisip ko magsettle na lamang dahil baka wala na akong makilalang iba kung maghihiwalay kami. Pero mas okay na sigurong maging matandang dalaga kesa habang buhay na magtiis sa maling tao. Sa ngayon papadudot ay ine-enjoy ko na ang pagiging single at sinusubukan kong gawin lahat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. Nagta-travel din po ako ngayon kapag may pagkakataon. Madalas sa local destinations at minsan naman ay international. Sinusulit kong magpakadalaga sa ngayon para kung dumating man ang panahon na makilala ko na kung sino ang pakakasalan ko ay masasabi ko na nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin bago ko bumuo ng sarili kong pamilya. Papadudot maraming salamat sa Barangay LS sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong programa na Barangay Love Stories. Kung may nakikinig man ngayon na nasa kapareho ng sitwasyon ko, gusto ko lang sabihin na lagi ninyong piliin kung ano ang makakabuti para sa inyo. Yung tiyak na tama at hindi ninyo pagsisisihang desisyon sa buhay. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka.
Wala problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. ANET. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng isang ina, sapagkat mula pagising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, tayong mga anak pa rin ang iniisip nila. Isang patunay na hindi lamang sila ilaw ng tahanan, kundi sila rin ang haligi ng tahanan na pwede nating sandalan. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin para sa iyong ina, para tumbasan ang mga naging sakripisyo niya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa mga nakatutok sa inyong programa. Nung minsan ko pong napakinggan ang mga kwento ninyo sa Spotify, na-inspired din po ako na magpadala ng liham sa inyo para i-share ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Calvin. Yan po kasi ang nickname ko, taga La Paz po ako sa Leyte. Sa ngayon po ay 21 years old na ako at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo sa kursong architecture. Papa Dudut, ang tiyahin ko ang nagpalaki sa akin. Mula nang kupkupin niya ako ay mama na ang gusto niyang itawag ko sa kanya. 7 years old na ako nung iwan ako ng nanay ko. Hindi raw kasi pinanagutan ng tatay ko ang tunay kong ina, kaya siguro nawalan siya ng amor sa akin. Buti na lamang at mapagmahal talaga si mama, kaya hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng responsibilidad na iniwan ng biological mother ko ay siya na ang sumalo. Mula nang iwan ako ng nanay ko ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Hindi ko na rin siya hinanap dahil kontento na ako kay mama at kina lolo't lola na lagi akong kinukumusta. Kahit nasa ibang bansa na sila ay hindi nila ako nakakalimutan, Papa Dudut. Sobra kong hinangaan si mama. Kasi 18 years old pa lamang siya noong kupkupin niya ako. Nag-aaral pa siya noon at nagpa-part-time job pero hindi niya ako nagawang pabayaan. Noong nag-aaral pa siya ay kasama pa namin sa bahay sina lolo at lola. Pero nang makatapos siya ng pag-aaral, natuloy na sa pagmamigrate sina lolo at lola kasama ang iba pang kapatid ni mama. Si mama naman ay ayos na raw siya dito sa Pilipinas, kaya hindi na siya sumama pa. Sa tagal na naming magkasama ni mama ay naging malapit talaga kami sa isa't isa, Papa Dudut. Kapag magkausap kami, para lang kaming magtropa. Mas gusto nga po niya na parang kaibigan lang yung turing ko sa kanya. Pero syempre hindi ko pa rin inaalis ang pagbibigay ng respeto sa kanya dahil para sa akin,
Siya na talaga yung magulang ko, Papa Dudut. Nak, di ka ba naboboard dyan sa pinapanood mo? Replay na lang yan ng game kanina. Hindi na exciting kasi alam mo na yung resulta. Di ko napanood kanina ma, may klase ako eh. Gusto ko lang makita kung paano nanalo yung paborito kong volleyball team. Sus, parang kailan ka lang nahilig sa panunood niyan na. Mukhang naimpluwensyahan ka na ng best friend mo. Nga pala ma, may itatanong pala sana ako. Ano yun? Pwede mo ba ako turuan magluto? Kahit simpleng putahe lang. Para kanino ka naman magluluto? May nililigawan ka na ba, Nak? Wala pa naman, gusto ko lang talaga matuto. Wala pa, pero may bala ka na. Tama? Sige, kunwari na lang hindi ko kayo nakita ng girl best friend mo na magka-holding hands sa mall. Ha? Nakita mo kami? Oo, nakita ko kayo. Oh, ba't ganyan yung reaction mo? Wala ka namang dapat ikahiya eh. Binata ka na at alam ko rin naman na mabait yung best friend mo. Di ba't siya yung dahilan kung bakit ka pumapasok Naman eh. Sige, tuksuin mo ako ng ganyan. Pag ikaw nagkaroon ng manliligaw, minuto kitang tutuksuin. Sus, wala na akong planong magka-boyfriend. Kita mo naman, busy na ako sa trabaho ko. Nasasabi mo lang yan kasi wala pang nanliligaw sa'yo. Kung meron man, papasa naman kaya sa'yo. Bakit naman sa akin nakadepende yun ma? Eh syempre, gusto ko yung makakasundo mo, yung makakabanding mo rin pag wala ako. Sus, kaya ko naman mag-adjust. Hindi naman magiging mahirap para sa akin yung pakikisama. Mas challenging pa nga yata yung paghahanap mo ng boyfriend eh. Ilang taon ka na kaya? Ilang taon ng ano ha? Subukan mong ituloy ang sinasabi mo, wala kang baon bukas. Ay si mama na personal na. Wala namang ganyanan. Takot ka pala eh. Uy nga pala, kumusta na yung pag-aaral mo? Malapit na midterms nyo ah. Nakapag-review ka na ba? Teka, paano mo nalaman ma? Nakita ko sa exam permit mo. Nasa wallet ko yung exam permit ko ah. Pinakailaman mo Bago yung… ka mag-isip ng kung ano, nahulog yung wallet mo nung isang araw kakamadali mo. Eh ayun, nakabukas. Kaya nakita ko yung permit mo. Buti nga nakita ko bago ka makaalis eh. Kaya pala. Nagtaka ako nun kung paano napunta sa bag ko yung wallet ko eh. Ang alam ko kasi sinuksok ko yun sa bulsa ko bago ako pumasok. Ay, pero bukod sa exam permit mo, may iba pa akong nakita. Anong nakita mo ma? Gusto mo talagang sabihin ko pa? May nakita akong kondom sa wallet mo. Ma, hindi mo na dapat pinakikialaman yung mga bagay na yun. Anong hindi? Paano kung makabuntis ka ha? Hindi porket gumagamit ka ng proteksyon 100% ng safe yon. Sigurado akong pinag-aralan nyo rin yan nung high school ka pa lang. Kaya sana naman, hindi mo makalimutan. 20 years old na ako ma. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin sa akin. Eh so ano, tatahimik na lang ako at hindi makikialam, ganun ba? Mama mo ako, diba? Ma, hindi ko naman sinabi na tumahimik ka na lang. Ang akin lang, syempre, nagbibinata na ako. May personal din akong buhay, kaya sana, bigay mo na sa akin yun. Ay, hindi ko gustong maging kontrabida sa personal mong buhay. Gusto lang naman kitang paalalahanan. At saka kahit 20 ka na, bata ka pa rin para magkaanak. Ma, normal lang na mag-explore kaming mga lalaki sa edad naming to. Sigurado naman ako na nag-iingat ako eh. Tsaka isang beses ko pa lang naman yung ginawa. O ayan na, kahit nakakahiya. Sinabi ko na para di ka na mag-isip dyan. Sorry nak, nag-aalala lang talaga ako. O siya, pagkatapos mong manood, mag-review ka na ha? Okay ma. Papa Dudut, yun po ang unang beses na kinontra ko si Mama at aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng inis sa ginawa niya. Pero mabuti na lamang at marunong kaming makinig sa isa't isa. Naintindihan ko rin naman na kapakanan ko lang ang iniisip niya. Kaya nakinig din talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Tungkol naman sa panunukso sa akin ni Mama sa best friend ko. Totoo naman po yon na matagal na akong may gusto sa kaibigan ko. Pero pareho naming priority ang pag-aaral
Kaya kahit nagkakaintindihan na kami ay hindi ko pa rin siya nililigawan. Saka na lang pag nakagraduate kami. Nang minsang bumisita sa bahay ang pinaka malapit na kaibigan ni Mama, aksidente ko pong narinig ang pag-uusap nila. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagiging single ni Mama sa loob ng maraming taon. Napangiti na nga lang ako noon nang sa wakas ay pumayag siya na makipag-blind date naman kahit minsan. Sa tulong ng kaibigan niyang yon, at hindi ko nga akalain na may magugustuhan siya kaagad, Papa Dudut. Ma, isang oras lang lunch break namin. Kailangan ko rin makabalik sa school. 10 minutes bago yung klase ko. Ayos lang yun, Nak. May gusto lang kasi akong ipakilala sa'yo. Hi, ako nga pala si Nick. Ikaw si Calvin, di ba? Ako nga po. Kaibigan po ba kayo ni Mama? Anak, maliligaw ko siya. Ha? Agad-agad, Ma? Makariya ka naman dyan. Naliligaw pa nga lang, di ba? Pero yung pagkagulat mo parang kami na, ha? Nakakatuwa naman kayo mag-ina. Kung di ko siguro alam na anak mo si Calvin, mapagkakamalan ko talaga kayo magtropa. Sa bagay, mas okay naman yung ganyan kayo ka-close kesa sa mag-inang hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kailan naman kayo nagkakilala ni Mama? Last week lang. Alam mo, Nak, ilan din yung nakadate ko bago ko nakilala si Nick. Yung una, okay naman. Kaso nung nalaman niya na may anak na ako, ayun, nagpaalam na magsi-CR tapos hindi na bumalik. Natakot yata sa responsibilidad. Ekis na agad yun, Ma. Dapat yung kaya kang panindigan. Paano kung kayo naman yung magkaanak, di ba? Kaya nga hindi na rin ako nanghihinayang. Saka sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto ko yung makakasundo mo talaga. Kung chick boy tapos walang sense of responsibility, wag na lang, Ma. Di ka kayang alagaan ng ganong klaseng lalaki. Huwag ka mag-alala, Calvin. Hindi ako kagaya ng mga nabanggit ng mama mo. Aalagaan ko siya hanggat kaya ko. Ikaw talaga? Teka lang, hindi naman porket gusto ka ni Mama gusto na rin kita. Nak! Chill ka lang, Ma. May mga gusto lang ako itanong sa kanya. Ayos lang naman kung magtatanong ka sa akin. Good. Ma, wag ka muna sisingit ha. Usapang pogi muna to. Okay, Nak. Ilang taong ka na? 32. Matanda lang ako ng… Alam ko. Mas matanda ka lang na 1 taon kay Mama. Wala ka pa ba naging asawa? O kaya naanakan? Wala pa. Binata pa talaga ako. Hindi ko kasi noon priority yung pagkakaroon ng girlfriend. Ganun yata talaga pag breadwinner ng pamilya. Pero ngayon, syempre medyo nagkakaedad na. Wala na sa kalendaryo yung edad kaya sinet ako ng pinsan ko sa isang blind date. Hindi na ako tumanggi pa. Buti na lang, mama mo kagad yung nakilala ko. Ano naman nagustuhan mo sa mama ko? Ang totoo niyan, unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko na kagad siya. Kahit hindi pa siya nagsasalita. Ang gaan ng aura niya eh. Tingin ko talaga noon, magkakasundo kami. Kung ganon, kailan kayo magpapakasal? Ha? OA yung dalawa. Siyempre biro lang yun. Nanliligaw ka pa lang naman sa mama ko, di ba? Oo. Saka kaya ko naman maghintay kahit gaano pa katagal bago ako sagutin ng mama mo. Sige, pasado ka na. Ha? Pasado ako saan? Naku, ganyan talaga yung anak ko. Dapat pumasa ka rin muna sa kanya. Talaga? Naku, buti na lang pala. Pero sa tingin ko, magkakasundo naman kaming dalawa. Tama ba ako, Calvin? Depende. Kaya wag ka munang kampante. Alagaan mo si mama at lagi mo siyang irespeto. Kapag sinaktan mo siya, ako makakalaban mo. Anak, parang sobra naman yata yun. Basta magagawin ko po yun. Para saan pa't naging anak niyo ako? Hayaan mo na, Via. Ganyan din naman ako sa mga kapatid kong babae, kaya naiintindihan ko siya. Salamat ha. Sige ma, kailangan ko na umalis. Doon na ako sa school maghihintay para di ako malit sa susunod na klase ko. Teka, Nak, hindi ka pa kumakain. Busog na ako sa mga ngiti mo, ma. Masaya ako para sa'yo. Paano? Maiwan ko na kayong dalawa, ha? Papadudot kahit nagulat ako na may nagustuhan na kaagad si Mama sa mga naka-blind date niya, ay napangiti naman ako dahil unang tingin pa lang ay alam ko ng matinong lalaki yung magiging boyfriend niya kung sakali. Ganon kasi talaga tulad kay Nick yung gusto ko para sa kanya.
Marespeto, marunong makisama, at breadwinner pa ng pamilya. Kaya alam kong kaya niyang panindigan si Mama. Ilang buwan lang matapos ipakilala sa akin ni Mama si Nick ay sinagot na rin niya ito. Hindi na ako nagulat dahil kitang-kita ko naman noon kung gaano nila kagusto ang isa't isa. Isa pa ay doon din naman ang punta ng panliligaw ni Nick, lalo na't maayos naman ang pakikisama nito sa amin since day one. Tuwing pumupunta si Nick sa bahay ay hindi na kailangan pang magluto ni Mama. Siguro ay isa yon sa mga nagustuhan niya sa boyfriend niya. Magaling kasi itong magluto, sa pagkakaalam ko kasi ay chef sa isang Chinese restaurant si Nick. Kaya naman kuhang-kuha niya talaga si Mama. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ko na kapag nakabuo na ng sariling pamilya si Mama ay baka bigla na lamang akong mabaliwala. Madalas kasing nangyayari yon sa ibang kagaya ko na hindi naman tunay na anak. Alam ko rin na posible nga mangyari yon sa akin. Pagdating ng panahon, hindi rin naman ako yung pipiliin. Hindi ako yung magiging mas matimbang. Kaya noong nalaman ko na balak na nilang magkaanak dahil alanganin na ang edad ni Mama, nagbago yung pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa iniisip ko ay naapektuhan nito ang relasyon naming mag-ina. Hindi na ako sumasabay sa kanya sa pagkain at lagi na akong nagpapalipas ng oras sa kwarto ko at nagpapanggap na nagre-review. Para hindi niya ako pilitin na sumabay sa kanya. Ako na rin ang nag-aasikaso ng mga gamit ko dahil alam ko na darating din yung araw na hindi na siya ang gagawa noon. Lalo na kapag may anak na sila ni Nick. Pero sa pag-iwas ko kay Mama ay mas lalo naman silang napalapit ni Nick sa isa't isa. Sila na yung madalas na sabay kumakain, nanonood ng TV at naririnig ko pa silang nagkwekwentuhan. Hindi na ako kinakatok ni Mama sa kwarto gaya ng dati kapag nagpapalipas ako ng gutom. Hindi na rin niya ako dinadalhan ng merienda habang nagre-review ako. Ang dami nang nagbago mula noong maging sila ni Nick, Papa Dudut. Pakiramdam ko pa noon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng kaagaw kay Mama. Parang nagkaroon ako ng kahati sa pagmamahal niya. Kaya naman sa halip na umuwi ako ng maaga ay tumatambay na lamang ako sa basketball court. At gabi na umuwi. Pinagsasabihan na nga po ako noon ng best friend ko na hindi ko dapat yon ginagawa sa mama ko. Pero kahit siya ay hindi ko na pinakikinggan. Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Linyahan ng mga nanay. Linya ko talaga yon kasi ako yung nanay mo. Calvin, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pakiramdam ko kasi nitong mga nakaraang araw lumalayo ka na sa akin. O baka naman may ginagawa ka ng kalokohan. Kita mo na, Ma. Bilis mo manghusga. Di ka naman ganyan dati ah. At hindi ka rin ganyan dati. Ano ba tong ginagawa mo ha? Baka mamaya nagpapabaya ka na rin sa pag-aaral mo. Di ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Kung ganon, may problema ka ba sa school? Bakit ka nagkakaganyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Anak naman, nag-aalala rin ako. Sana naman hindi mo nakakalimutan na may nanay ka pang naghihintay sa pag-uwi mo. Talaga ba, Ma? May naghihintay pang nanay sa akin? Eh ang busy-busy mo nga dun sa Nick na yun eh. Sa sobrang saya nyo, di mo na ako napapansin. Ano? Paanong hindi napapansin? Eh wala namang nagbago sa atin kahit naging kami naninik ah. Saka Tito Nick, yun ang dapat na itawag mo sa kanya. Hindi kayo magkaedad lang kaya dapat matuto ka ring rumispeto dun sa tao. Respeto? Wow! Paano ko i-respeto yung taong nilalayo ka sa akin? Sige nga, Ma, sabi mo nga. Hindi ako inilalayo sa'yo ni Nick. Saan ba nanggaling yung idea na yan? Hindi mo ba napapansin, Ma? Kayo na lang palagi ni Nick yung magkasama. Kayo na yung sabay lagi kumain, kayo na rin yung sabay manood ng TV. Minsan nga lumalabas pa kayo ng di ko alam eh. Eh di ba sa'yo na rin mismo nanggaling na kapag personal na buhay, bigay ko na sa'yo yon? Eh di ganun din
yan sa akin? Saka sa ating dalawa ako yung mas matanda. Nasa tamang edad na ako para doon. Ikaw nag-aaral ka pa at kailangan mo pang magtapos bago ka mag-focus sa ibang bagay. At yung sinasabi mo na kami lang lagi ang sabay kumain? Di ba lagi ka namang nagkukulong sa kwarto mo? Akala ko busy ka sa pag-aaral kaya hindi na kita iniistorbo. Yung paglabas namin, hindi ko na yun kailangan pang ipaalam sa'yo. Grow up, Calvin! Hindi ka na dapat ganyan mag-isip. Dumating lang yung Nick na yon, nagbago ka na, ma. Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi nagpaplano na kayo magka-baby, no? Pag may anak na kayong dalawa, wala na akong ganap dito sa bahay na to. Baka nga paalisin mo na ako eh. Ano? At bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Anak kita. Hindi kita paalisin dito kahit na magkaroon pa kami ni Nick ng mga sarili naming anak. Ikaw yung panganay ko. Kahit anong mangyari, may lugar ka na sa puso ko at sa buhay ko. Kung gano'n naman pala, bakit parang di ko na yun maramdaman? Sorry kung hindi yun ang nararamdaman mo. Pero anak, hindi totoong lumalayo na ako sa'yo. Ikaw yung gumagawa nun sa akin. Akala ko nga parte lang talaga yun ang pagbibinata mo. Kaya unti-unti ko na rin sinasana yung sarili ko. Pero masakit din pala. Mahirap din pala kasi nasanay na ako na sobrang close tayo. Nasanggang dikit tayo. Hindi na natin pwede ipilit yung ganun, ma. Kasi ngayon may Nick ka na sa buhay mo. Hindi na pwedeng lagi tayo magkasama. Lalo na pag nagkaanak kayo. Masakit yun, ma, sa totoo lang. Pero ngayon pa lang sinasanay ko na yung sarili ko. Para pag nangyari yun, kaya ko na. Di na ganun kasakit. Kung ganun, bakit iba ipinaparamdam mo sa akin? Hindi ba dapat ngayon natin sinusulit yung panahon na nagkakasama pa tayo? Tapos ngayon, ganyan pa yung ginagawa mo. Gabi ka na umuuwi. Pinag-aalala mo ako ng sobra. Paano kung may mangyari sa'yo sa labas? Ma, sige na, tama na. Pagod ako eh. Gusto ko na magpahinga. Pero anak, kailangan nating pag-usapan ng maayos. Pasensya na pero walang magandang patutunguhan tong usapan nating to. Parehong mataas mga emosyon natin. Di tayo magkakasundo. O sige, magpahinga ka na muna. Papa Dudut, hindi ko akalain na mauuwi sa ganoon ang usapan namin ni Mama. Yon ang unang beses na napagtasan namin ng boses ang isa't isa. Pero kahit nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin sa kanya ay parang gusto ko rin yung pagsisihan noong panahong yon. Pagkatapos kasi ng gabing yon ay mas lalong napalayo sa akin si Mama. Ipinagluluto niya pa rin ako ng almusal bago pumasok sa school. Work from home na lamang kasi siya noon kaya mas marami na siyang oras sa bahay. Pero kung kailan naman lagi na siyang nasa bahay ay saka naman kami nagkaroon ng distansya sa isa't isa. Kung noon ay araw-araw pa niyang inaabot sa akin yung baon ko sa pagkakataong yon. Inilalapag na lamang niya sa dining table yung allowance ko para sa buong linggo. Kahit gabi na akong umuuwi ay hindi na rin niya ako sinisita. Tuwing oras naman ng pagkain ay tinatawag niya ako para magkasabay kami pero hindi rin naman kami nag-uusap. Nalungkot po ako noon, Papa Dudut, parang namiss ko bigla yung makulit kong nanay. Alam ko rin naman po na kasalanan ko rin kung bakit naging ganon ang pakikitungo ni Mama sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ayusin yung di namin pagkakaunawaan. At mas lalo pang nadagdagan yung lungkot na nararamdaman ko nang marinig ko yung naging pag-uusap nila ni Nick, Papa Dudut. Han, ba't parang ang tahimik mo ngayon? Napagod lang sa trabaho. Anong oras ka uuwi? Maya-maya sana kaso, paano naman kita iiwan kung ganyan kakalungkot? May problema ba? Ay, si Calvin kasi. Pakiramdam ko, lumalayo na yung loob niya sa akin. Baka naman pakiramdam mo lang yun. Siyempre, binata na yung anak mo. Nadadagdagan yung mga kaibigan niya. Marami na rin siyang gustong gawin na siya lang mag-isa. May mga oras na mas gusto niyang kasama yung mga kaibigan niya. Kaya hindi mo na talaga maaasahan na magkakasama kayo lagi tuwing free time niyo. Hindi lang kasi yun ang problema. Nagkasagutan kasi kami nitong nakaraan lang. Ha? Bakit naman? Nagtatampo na pala yung anak ko kasi pakiramdam niya. Nagkakaroon siya ng kaagaw dahil sa'yo. Kaya ayun,
Parang inilalayo na niya yung loob niya sa akin. Napag-usapan niyo na ba ulit yung tungkol dyan? Kailangan niyo linawin yung hindi niyo pagkakaunawaan. Pag tumagal pa yan, baka hindi na talaga kayo magkaayos niyan. Gusto ko naman siyang kausapin tungkol doon. Pero sa naging reaksyon niya kasi nung nakaraan, mukhang hindi pa siya handang pag-usapan yun. Subukan mo lang. Alam mo, kung hindi kasi ikaw yung mauuna, hindi kayo makakapag-usap. Siyempre, marirealize din ni Calvin yung mga mali niya. Kaya malamang, mahihiya yun na makipag-usap sa'yo tungkol sa hindi niyong pagkakaunawaan. Nakakalungkot pa rin kasi. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na kapag may anak na tayo, mawawala na siya ng ganap dito sa bahay. Hindi ko alam kung bakit niya naisip yun. Anak ko siya. At mahal na mahal ko siya, Nick. Kaya imposibleng mangyari yung sinasabi niya. Han, naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin siya. Nag-a-adjust pa kasing anak mo. Sabi pa niya, sasanayin na niya yung sarili niya sa ganon. Kasi hindi na raw kami pwede na laging magkasama. May punto naman siya, Han. Hindi lang talaga kayo nagkaunawaan. Sa ginagawa kasi ng anak mo, gusto niya rin tayo bigyan ng privacy. Sinasacrifice niya yung oras na pwede pa kayo magkasama para mas makilala natin yung isa't isa. Ganon ba talaga yun? Oo, Han. Ganun yun. Nakalimutan mo yata na lalaki rin ako. Siyempre, kung meron man na mas makakaintindi sa kanya ngayon, ako dapat yun. Bakit ganon Ako naman yung nanay niya. Ako dapat yung mas nakakaintindi nun. Nagawa mo naman lahat bilang ina sa kanya. Hindi ka nagkulang. May mga bagay lang talaga na hindi mo na kontrolado bilang mama niya. Lalo na nagbibinata na siya. Nagmamature. Siguro minsan, baka kapagpakita pa rin siya ng immaturity. Pero wala naman siyang magiging improvement kung hindi siya dumaan sa ganun. Alam mo, hindi talaga ako nagsisisi na ikaw yung pinili ko. Kasi ngayon pa lang, alam ko nang hindi ka lang sa anak natin magiging mabuting ama, kundi pati na rin kay Calvin. Salamat, Han, ha? Buti na lang nandyan ka palagi para sa akin. Drama naman. Basta ha, mag-usap ulit kayo ni Calvin. Kailangan niyo yun. Oo na. Kung magkasagutan man kami ulit, mas lalawakan ko na lang siguro yung pangunawa ko. Kung magkakasagutan kayo, pwede rin naman ako maging referee. Aabutan ko na lang kayo ng gloves, tapos doon nyo na lang ilabas mga hinanakit nyo sa isa't isa. Magboxing kayo, papawis lang ba? Loko ka talaga. Umuwi ka na nga. Ayoko, dito ako matutulog. Oy, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Natatakot ka ba sa akin? O baka naman, natatakot ka na hindi mo kayanin karisma ko, kaya... Ang kapal mo talaga. Umuwi ka na. Papadudot matapos kong marinig yung pag-uusap nila ni Nick. Lalo akong nakonsensya sa ginawa kong pananagot kay mama. Kung tutuusin ay hindi naman naging sagabal sa samahan namin yung relasyon nila ni Nick. Akala ko kasi kagaya lang din ng ibang lalaki yung naging boyfriend niya. Yung tipong magaling lang sa simula. Yung mabait lang sa una para magpa-impress. Pero pag sinagot na ay doon na lalabas yung tunay na ugali. Pero iba si Nick. Naramdaman ko talaga na pure yung intention niya para sa mama ko. Isa pa ay hindi rin po siya nagpatawag na tito. Mas gusto niya rin yung parang magkaibigan lamang kaming dalawa. Para hindi ako mailang sa kanya, kaya Nick pa rin ang tawag ko sa kanya kahit sila na ni mama. Matapos ang gabing yon, ako na mismo ang nag-isip ng paraan para makausap si mama. Gusto ko kasi noon na humingi ng tawad sa kanya. At para magawa ko yon ay hiningi ko rin ng tulong ng best friend ko. Nagtanong ako sa kanya kung anong pwede kong gawin para makabawi sa nanay ko. Hindi ko na kasi kakayanin kung tatagal pang ganon ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kung merong mang mas dapat magbaba ng pride sa amin, ako yon at hindi si mama. Sa laki ng utang na loob ko sa kanya. Nilawakan ko pa sana yung pangunawa ko at hindi naging makasarili. Pero bago ko yon magawa ay may isang pangyayari na nagpayanig sa katatagan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, akala ko noon ay narealize ko na kung gaano kahalaga sa akin si Mama. Pero may isang bagay pa pala ako na hindi natututunan noon at napagtanto ko lang yon dahil sa nangyari. Nasa school pa ako noon, wala yung instructor namin para sa pang-alaunang klase kaya tumambay muna kami sa basketball court. Sinundan naman ako ng best friend ko. Gusto niya raw kasing kumustahin yung problema namin ni Mama. Pero wala akong maikwento sa kanya dahil hindi pa naman kami nakakapag-usap. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ng best friend ko ay tumawag naman si Nick. Papa Dudut, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niya sa akin na balak na ni Mama na sumunod kina lolo at lola sa abroad. Katatapos lang daw nilang mag-usap noon at nag-aasikaso na rin si Mama ng mga requirements. Kung ano na ang iniisip ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Iniisip ko na baka nasawa na si Mama sa akin kaya nagpasya na lamang siyang sumunod kina lolo at lola. Maaga akong umuwi noon sa pagbabaka sakali na mabago ko pa ang isipan ni Mama. Pero sa pag-uwi ko ay hindi siya ang naabutan ko, Papa Dudut. Ma? Nandito ka ba sa bahay? Oh, nandito ka pala. Nasaan si Mama? Umalis. Gusto ko nga sana samahan pero ayaw niya eh. Pero bakit ka nga nandito? Kalilipat ko lang ngayon dito, Calvin. Dito na ako titira. Ano? Kung susunod na si Mama kina lolo at lola sa Canada, bakit patitirahin ka pa niya dito? Hindi naman basta-basta mag-migrate. Mahabang proseso yon. Pero habang nag-aasikaso pa kami, dito na rin muna ako para magkasama pa tayong tatlo. Iiwan niyo ako dito na mag-isa? Akala ko ba mahal ako ni Mama? Hindi niyo man lang ako sinabihan na aalis na pala siya. Ang totoo niyan, hindi naman talaga aalis ang mama mo. Ano? Ibig mo sabihin, hindi talaga siya magmamigrate sa Canada? Eh sira ulo ka pala eh. Ibang klase rin yung trip mo eh, no? Nakakapikon. Kala ko ba mature ka na? Bakit parang teenager na Calvin pa rin yung nakikita ko sa'yo? Uto-uto. Gusto mo talaga ng away? Suntukan na lang tayo. Doon tayo sa labas. Pangatawanan mo yung yabang mo. Nakakalalaki ka ni. Chill. Masyado ka namang mainit. Hindi ako pumapatol sa bata. Hindi na ako bata. Sige, sabi mo eh. Kaso sa pananalita mo, sa pagiging utu-utu mo, para sa akin, bata ka pa rin. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Yung sirain kami ng mama ko para masolo mo siya? Sirain kayo? Napaka-childish naman ng ideyang yon. Hindi ko ibababa yung sarili ko ng ganon para makasama ang mama mo. Magkakasama kami kasi gusto niya at hindi dahil minanipula ko siya. Yan yung dapat mong maintindihan. Alam mo, kaya ako sinabi na may balak na umalis yung mama mo kasi gusto kong makita yung magiging reaksyon mo. Akala ko kasi wala ka na talagang pakialam. Tagal na nung nagisagutan nyo pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo nag-uusap. Ano bang plano mo? May plano ako. Inunahan mo lang ako. Pakialamero ka kasi. Hindi ka nakakatuwa. Alam mo ba yun? Alam ko. At ganyan din man yung mararamdaman ko kung ako'y nasa sitwasyon mo. Pero gusto ko lang malaman mo na wala akong masamang intensyon sa ginawa ko. Sa nakikita ko, mabait ka naman. Pero may kulang pa sa'yo. At sino ka naman para pakinggan kita? Walang kulang sa akin. Epal ka lang. Tama ka naman. Wala akong karapatan na makialam. Pero kinausap ako ng mama mo at sinabi niya na kung pwede, kapag nagsama na kami, maging tatay ako sa'yo. Sinabi niya yun? Oo, kita mo na. Ikaw pa rin yung iniisip niya kahit magkakaanak na kaming dalawa. Buntis na siya pero hindi niya masabi sa'yo kasi baka hindi mo yun magustuhan. Akala ba niya magagalit ako sa kanya? Base sa huling pag-uusap niyo, oo. Alam mo, wala namang problema sa akin na maging malapit pa rin kayo ng anak ka niya kahit na anong mangyari. Hindi niya ako totoong anak. Tita ko siya. Pero siya na nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Alam ko. Sinabi niya sa'yo? Hindi. At hindi na rin niya kailangan sabihin. Sa edad niyo pa lang alam ko na. Pero hindi naman importante sa akin kung totoo kanyang anak o hindi. Kasi sa nakikita ko, mahal na mahal ka talaga niya. Doon pa lang, kuhang-kuha niya na ako eh.
Kung nagawa niyang maging mabuting ina sa'yo, hindi ako matatakot na magtiwala sa kanya na kaya niya rin yung gawin sa magiging anak namin. Tiwala, di ba? Yun ang hindi mo na ibigay sa kanya. Yun nga yung dahilan kung bakit gusto ko siya makausap eh. Ang totoo niyan, may plano na talaga ako. Plano ko pa nga sana na sorpresahin siya. Pero hindi ko alam na magkakaanak na pala kayong dalawa. Sorry. Sorry talaga. Kay Via mo dapat sabihin yan. Mag-usap kayo. Bumawi ka sa kanya. Alam mo kasi, bihira na lang yung mga kagaya niya. Yung kahit hindi pa siya nagkakaanak talaga, sa puso niya, ganap na siyang ina. At dahil yun sa'yo. Papa Dudut, kahit na hindi naman talaga ako umiiyak at napaluha ko sa sinabing yon ni Nick, marami akong na-realize sa ginawa niyang yon. Doon ko napagtanto na marami pa pala akong hindi nauunawaan. Sa dami ng sinakripisyo ni Mama para sa akin ay nagawa ko pang siyang saktan sa mga salitang binitawan ko nung huli kaming mag-usap. Pero sa kabilang banda, nabunutan ako ng tinik noong nalaman ko na hindi naman pala siya aalis. Hindi ko kasi alam kung kakayanin kong mapalayo sa kanya. Aminado naman po ako noon na hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya parang nalusaw yung katatagan na meron ako sa ideyang iiwan na niya ako. Tama naman po si Nick. Dapat ko ring isipin kung ano yung magpapasaya kay Mama. Dapat ko ring matutunan na magtiwala na hindi niya ako iiwanan tulad ng ginawa ng biological mother ko. Siguro'y ganun lang po talaga kapag nakaranas ng iwan ng isang tao. Nandun na yung trauma, kaya kapag na-attach na sa isang tao ay mahirap nang makawala. Mahirap kapag nawala yung taong yon, kaya naman bago pa mahuli ang lahat, ginawa ko na yung dapat kong gawin para makabawi at magpasalamat man lang sa pinakamahalagang babae sa buhay ko, Papa Dudut. Wow! Sinong nagluto ng almusal natin ngayon? Mukhang masarap ah. Sino kaya yung may nagawang kasalanan sa inyo, ha? Mukhang malaki yung nagawang kasalanan sa dami ng pagkaing hinanda eh. Umamin na yung gustong umamin. Ma, So ikaw yung may pakana nito? Anong nagawa mo, Nak? Nakabuntis ka ba? Kaya... Ann, kumalma ka muna. Painggan mo muna si Calvin. May importante siyang sasabihin sa'yo. Totoo ba yun, Nak? totoo ma. Gusto ko kasi sanang mag-sorry sa nangyari dun sa huli nating pag-uusap. Sa tingin ko, sumobra ako nun. Naging selfish ako. Hindi ko naisip na bukod sa pagiging nanay ko, may personal ka ring buhay. At hindi lang ako yung may karapatan na maging masaya. Sus, ang drama naman ng anak ko. Ayos na yun. Alam mo, bago mo pa to maisip, plano ko na rin sana talaga na kausapin ka. Pero naunahan mo na ako eh. Kinausap ka rin ba ni Nick? Nak, hanggang ngayon ba naman, Nick pa rin ang itatawag mo sa kanya? Di magtatagal magiging asawa ko na siya. Kaya dapat tawagin mo na siyang tito. Hayaan mo na siya, Han. Ako rin naman may gusto nun. Lakas kaya makatanders ng tito. Kaya mas okay na yung magtawagan na lang kami sa pangalan para cool. Ay nako, magkakasundo nga talaga kayong dalawa. Pero seryoso anak, kinabahan ako kanina ha. Akala ko kasi nakabuntis ka na kaya kailangan mo nang bumawi sa akin. Praning din talaga to si mama eh. Sabi ko naman 'di ba, isang beses ko lang ginawa yung kalokohan na yun. Nadala lang ako sa tuksuan ng tropa. Alam yan ni Nick. Pag ganitong edad kasi ma, tutuksuin ka talaga pag di ka pa nabibinyagan. So bad influence pala yung mga tropa mo. O dahil dyan, hindi ka lalabas ng bahay ng isang buwan ha? Ma, isang buwan? Nick, tulungan mo naman ako kay mama. Bahala ka dyan. Daldal mo kasi. Kung di mo yung sinabi, edi safe ka sana. Hugas plato ka muna ng isang buwan. Di ba, Han? Hindi lang hugas plato. Maglalaba rin yan. Grabe, hustisya naman oh. Hustisya ka pa dyan? Teka nga,
bago tayo magkalimutan, kumusta na yung best friend mo? Umamin ka na ba sa kanya? Siyempre, hindi pa. Ayun lang, mahina. Naku, mukhang kailangan mo tong i-coach, Han. Mag one-on-one kayo para matutong manligaw tong binata ko. Kala ko ba gagraduate muna ako bago ako magka-girlfriend? Ay, nagbago na isip ko. Baka kasi maagawan ka pa ng iba. Botong-boto pa naman ako dun sa best friend mo. Si mama naman nakakalimot na. Di ba pag personal na buhay? Oo na. Hindi na ako makikialam. Pero, hindi ka pa rin pwedeng lumabas ng bahay ng isang buwan. Kaya pagkatapos nating kumain, sisimulan mo na yung hugas plato mong parusa. Tama ako? O tama ako? Mga babae talaga. Laging tama. Pero seryoso ma. Salamat ah. Oh, para sa naman yan? Kasi kahit na may pagkakataon ka na sumama na lang kina lolo't lola sa Canada, hindi mo pa rin ginawa. Aba, syempre naman. Nandito ka eh. Saka di ba nga, okay na ako rito. Hindi ko kailangan ng snow sa Canada. Okay na ako sa kinayod na yelo ng halo-halo. Alam mo ba ma, pinagtripan ako nito ni Nick. Sabi niya may plano ka raw pumuntang Canada. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Oo ma, nagmadali tuloy ako umuwi nun. Plano ko nga sanang itago yung passport mo para di ka makaalis eh. Ganon? So pinagtripan ka pala ni Nick? Binabawi ko na yung parusa ko sa'yo. At ikaw, Nick, dahil intrimitido ka, ikaw yung maghuhugas ng plato mamaya at sa susunod pang mga araw. Han, ba't naman ako nadamay dyan? Papa Dudut, napakaswerte ko po talaga dahil napakabuti ng nanay na nagpalaki sa akin. Hindi man siya yung nagluwal sa akin, ay higit pa sa pagiging ina ang nagawa niya. Sa laki ng sakripisyong ginawa niya noon ay parang nagkaroon na rin ako ng ama sa katauhan ng mama ko. Kaya naman po yung inaasam-asam kong diploma ay sa kanya ko rin iaalay pag nakatapos na ako sa kolehiyo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasal na sina Mama at Nick. Nakapanganak na rin si Mama, kaya ako naman ang taga-alaga niya sa kapatid ko tuwing wala akong pasok sa school. Konting panahon na lang din po at gagraduate na ako. Balang araw may pagmamalaki rin ni Mama na may anak na siyang arkitekto. Tungkol naman sa biological mother ko ay hindi pa rin siya nagpaparamdam. Kahit na hindi na ako alagain pa tulad noong iniwan niya ako kay Mama. Hindi rin po ako nagtanim ng galit sa kanya. Pinatawad ko na lamang siya kahit na hindi niya yon hiningi sa akin. Basta kung nasaan man siya, sana'y masaya siya sa buhay na pinili niya. Hindi ko na rin po inalam kung sino yung tatay ko kasi para sa akin ay buo na yung pamilya na meron ako. Si Mama, si Nick at yung bunso kong kapatid. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.